Ang gabi na tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mga kamag-anak na mayayaman ang hiya na iyon, ang kahihiyan na iyon, halos pumatay sa akin sa loob ng maraming taon. Ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Pinamahalaan ng budget, inaalagaan ng tahanan. Ngunit para sa kanila, isa lang akong anino, walang pakialam. Hanggang sa araw na napagdesisyunan nilang wala na akong silbi. Umalis ako dala lamang ang aking pitaka, ngunit hindi nila alam. Ang yumaong asawa ko ay nag-iwan sa akin ng lihim. Namana, 5 milyong piso, nakatago sa isang testamento na hindi nila nakita, ang lola na pinatalsik nila. Siya na ngayon ang manghuhuli, gusto nilang ipagtabuyan ako, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng aral na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong kwento. Hindi ko talaga balak buksan ang glove compartment. Gusto ko lang ibenta ang kotse. Nahuhuli na naman sa bayad. At araw-araw na ang tawag ng bangko. Kaninang umaga habang ang langit sa Maynila ay kulay abubasa at ang hangin ay mabigat sa lamig. Pagkatapos ng ulan, tumayo ako sa harap ng lumang sedan ni Michael at sinabi sa sarili ko, kotse lang yan. Pero sa sandaling hinawakan ko ang doorknob, nanginginig ang kamay ko 32 araw na mula nang siya'y pumanaw. 32 araw mula nang tumawag ang ospital, gamit ang mga salitang aneurysm at walang oras para tumugon. 32 araw na si Lily hindi lumalagpas sa 10 salita kung hindi tungkol sa eskwela o pamamalengke. At kahit ang mga salitang iyon parang mga piraso na lang, mga pira-pirasong alaala mula sa ibang buhay na hindi natugma. Kaninang umaga, naramdaman ko ang sarili kong pag-iisa sa kusina, humahalo ng malamig na tsaa gamit ang kutsarang maingay. Ang ingay na iyon, dati, ay nakakainis kay Michael. Ngayon, ito ang pumupuno sa katahimikan, parang multo ng mga nakasanayang awitan namin. Ang litrato ng pamilya, naroon pa rin sa tabi ng bintana. Si Michael na nakangiti, nakapulupot ang braso sa akin at kay Lily, kuha noong nakaraang tag-araw sa Tagaytay. Mukha kaming masaya doon. Totoo, at nagtataka ako kung kailan nagsimula ang lahat ng ito. Hapunan na, tawag ko paakyat, alam kong hindi sasagot si Lily. Ang pinto ng kwarto, niya'y sumara na ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Isang tunog na matalim, pangwakas. Ang 17, mahirap ang magdalamhati sa edad na 17, nakakawasak. Pero ang makitang nagiging estranghero ang sariling anak, iba iyon. Ang kotse, nakaparada sa dulo ng driveway, nabahira ng pollen at dumi, parang hindi nagalaw mula pa nung libing. Si Michael, dati, nililinis yan tuwing linggo. Pinapakintab ang hood hanggang sa kumikinang. Naniniwala siya na ang kotse ng lalaki ay nagpapakita ng pagkatao nito. Wala akong pakialam doon. Gusto ko lang mabayaran ng gas. Kinuha ko ang ekstrang susi mula sa drawer ng kusina at lumabas. Umuulan na naman. Yung ambon lang na tila hindi ka basain agad pero sumisingit sa balat mo. Bumaba ako sa driver's seat at isinara ang pinto. Amoy lumang hangin sa loob pero hindi maikakaila na sa kanya ito. Pinaghalong pabango ng cedarwood, leather at may iba pa. May hindi ako matukoy pero parang alaala. Inabot ko ang glove compartment. Nag-atubili lang ng 1 segundo. Mas malakas pa sa inaasahan ko ang narinig na click. Sa loob nandun ang mga karaniwan. Papeles ng insurance, lumang charger salamin. Isa-isa kong inilabas, maayos na inilapag sa passenger seat. Tapos, nakita ko na isang maliit na itim na USB drive na iipit sa bandang likuran. Walang marka, maliban sa isang maliit na label na may sulat kamay na letra. At napako ang tingin ko, isa lang itong letra, isang piraso ng plastik. Pero may bumago sa akin. Naramdaman ko sa sikmura ko. Hindi na ito basta glove box lang. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi ko inihanda. Hawak ko ang drive sa palad ko. Tumutulo ang ulan sa windshield. At bigla, hindi na ako ang byuda na naglilinis ng kotse.
Ako ay isang babae na nakatayo sa gilid ng isang katotohanan na hindi ko kailanman nakita at hindi ako sigurado kung gusto ko pa itong malaman. Nasa kusina ako, mag-isa. Yung tunog ng kutsarang humahalo sa malamig na tsaa, paulit-ulit parang tambol na tumatagos sa tainga ko. Dati, nakakairita yan kay Michael sigaw niya. Emma, masyado kang maingay diyan. Tapos tatawa siya, yung tawa niyang nakakagaan ng loob. Ngayon wala na siya. Ang ingay na lang ang natira. Ang lamig ng tsaa, parang yung pagmamahal niya na biglang nawala. O baka hindi naman nawala. Baka nandun lang, natabunan ng kung ano-ano. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang lamig. Napatingin ako sa litrato sa gilid ng bintana. Kami, ako, si Michael at si Lily Kuha, nung summer trip namin sa Batangas nakangiti si Michael. Braso niya nakapulupot sa akin. Si Lily, nakasandal sa balikat ko. Kitang-kita ang ngipin niya sa sobrang ngiti. Ang saya namin tingnan. Parang perpekto. Yung tipong masasabi mong, oo, ito na yon. Ito na ang buhay na pinangarap ko. Pero habang nakatingin ako, may kakaibang kirot sa dibdib ko. Nagsimula na nga ba yung kasinungalingan noon pa? Na baka yung ngiti ni Michael, hindi na kasing totoo ng dati, na baka yung sigla ni Lily may tinatago na. Parang yung litratong yon, isa lang pala siyang malaking palabas. Isang magandang alaala na binalot ng kung anong hindi ko maintindihan. Tinawag ko si Lily para sa hapag. Lily, halika na, kain na. Alam kong hindi siya sasagot. Alam kong nasa kwarto na naman siya, nakakulong. Maririnig ko yung yabag ng paa niya kanina, papasok, tapos yung sipa sa pinto, malakas. Parang sinasabi niyang, "Wag mo akong kausapin, inay, ang hirap makita na yung anak mo, yung anak mong dati, dikit na dikit sa'yo ngayon, parang kailan lang kayo nagkakilala." Parang wala siyang pakialam. Parang lahat ng pinagsamahan namin nalimutan na niya. At ako, naiwan dito, mag-isa. Kasama lang itong mga pira-pirasong alaala at ang tunog ng kutsarang paulit-ulit na humahalo sa lamig. Kinuha ko ang ekstrang susi mula sa drawer ng kusina. Yung tipong nakalagay lang sa may gilid, hindi masyadong napapansin. Lumabas ako ng bahay. Umuulan na naman. Yung ambon na banayad lang, pero ramdam mo na sa balat. Lumapit ako sa lumang sedan ni Michael. Parang naalala ko pa yung araw na binili niya to. Masaya siya noon. Sobrang saya. Sumakay ako sa driver's seat. Yung amoy ng kotse amoy, Michael pa rin. Pinaghalong pabango niya na cedarwood. Tapos yung amoy ng leather ng upuan. At may isa pa isang amoy na mahirap ipaliwanag. Parang may kung anong sikreto na nakakulong doon. Parang alaala, inabot ko ang glove compartment. Nanginginig na naman ang kamay ko. Napakaliit na bagay, pero parang ang bigat hawakan. Bumukas ito ng may mahinang click. Mas malakas pa sa inaasahan ko sa gitna ng katahimikan. Nandun ang mga karaniwang gamit, mga papeles ng insurance, lumang charger ng cellphone, salamin pang-araw, isa-isa ko silang inilapag sa tabi ko sa passenger seat. Maayos naman lahat. Akala ko, yun na, tapos nakita ko na, yung maliit na itim na USB drive na iipit sa bandang likuran, sa sulok, walang tatak, maliban sa isang maliit na label. At sa label na yon, may sulat kamay isang letra lang. N. Napatingin ako ng matagal. N. Hindi ito ang pirma ni Michael. Ang sulat ni Michael, palaging maayos. Bawat letra, parang sundalong nakalinya. Pero itong N na to, parang nagmamadali. Parang may gustong sabihin agad, may kakaiba. Parang hindi ito para sa akin, parang para sa iba. Naramdaman ko agad. Ito na yung simula ng kung anuman ang tinatago niya. Yung amoy na hindi ko matukoy kanina sa loob ng kotse, baka nandito ang sagot. Hawak ko ang maliit na USB drive sa palad ko. Malamig. Parang yelo. At sa pagitan ng patak ng ulan sa windshield, nararamdaman ko na hindi na ito ordinaryong paglilinis lang ng kotse. Dala ko ang USB drive sa study room, yung kwarto ni Michael. Pero hindi ko pa rin magawang tawagin yon na kanya. Parang ang bigat pa rin, pero kailangan kong malaman. Nilagay ko sa laptop, ang tahimik ng kwarto amoy libro at amoy, Michael pa rin. Yung amoy na minsan nagpapasaya sa akin. Ngayon parang nagpapaalala lang ng lahat ng hindi ko alam. Binuksan ko yung folder, walang pangalan. Isang dilaw na icon lang,
Nag-click ako sa una. Dear Michael, thank you again for agreeing to help. I honestly don't know what I would have done without you. Marina. Hindi ko kilala ang pangalang yan. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay ni Michael. O baka sa bahagi ng buhay niya na hindi ko alam. Yung sikmura ko, parang kumirot. Parang may malamig na tumulo doon. Nag-click pa ako sa iba. Emang mabuti ang loob. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sinabi niya raw ito habang nakatingin sa bata. Isang bata na nagtatanong kung kailan uuwi ang tatay niya. May mga litrato. Ang unang litrato, isang babae, mahaba ang buhok, maitim, mukhang pagod pero may mabuting ang ngiti. Tapos, yung bata. Siguro mga 8 taong gulang, maputi ang buhok, malaanghel na nangiti. Sa ibang litrato, silang 2 lang. Sa iba naman kasama si Michael. Nakapulupot ang braso niya sa balikat ng bata. Nakangiti siya. Yung ngiti na parang nakikita ko dati kapag kasama niya kami. Yung ngiti na parang nakikita ko na ngayon lang ulit. Napaatras ako, parang gusto kong sumigaw. Sino si Michael? Ang Michael na kilala ko ba? Kilala rin itong si Michael na to. Yung mga ngiti niya sa mga litratong to para sa kanila. At ako si Lily. Nasaan kami sa lahat ng to? Parang gumuho ang mundo ko. Yung mundo na akala ko, kilala ko. Hindi ko namalayan. Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Lily, parang bubog na tumatagos sa katahimikan, nakatayo siya sa doorway. Nakasuot ng hoodie, pajama shorts, namumugto ang mga mata, parang hindi nakatulog. Dumaan ang tingin niya sa screen, tapos sa USB drive, tapos sa akin, chine-check niyo po ba ang gamit ni Papa? Ang boses niya, parang nanginginig. Para kayong nag-iimbestiga. Napalunok ako, Lily, hindi. Bakit niyo ginagawa to, sigaw niya? Lumapit siya. Bakit parang tinatrack niyo si Papa na parang kriminal? Napahinto siya. Halatang halata ang sakit sa mukha niya. Patay na si Papa. Inay, hindi ba pwedeng hayaan niyo na lang siya? Nabingi ako. Wala akong masabi. Yung bigat ng lahat ng to parang bumagsak sa dibdib ko. Ang hirap huminga. Yung anak ko galit sa akin dahil sa ama niya. Yung ama na ngayon, isang malaking tanong na lang. Bumuntong hininga siya, parang pagod na. Hindi kayo maintindihan, sabi niya. Boses niya mahina na lumakad siya palayo. Pero bago siya makalabas, huminto siya sa may pinto. Bumaling siya sa akin. Yung tingin niya parang tinitingnan niya ako bilang ibang tao. Hindi na yung nanay niya. Nakikita ko naman, sabi niya, boses niya halos pabulong na lang. Nakikita ko yung mga pinapakita niyo. Akala ko ba, gusto niyo si Papa? Tapos, sinarado niya ang pinto. Ang lakas ng pagkasara at naiwan ako. Mag-isa ulit. Nakatingin sa screen. Nakatingin sa isang Michael na hindi ko kilala. Isang Michael na ngayon, siguro, nasa isip ni Lily. Isang Michael na nagdulot ng ganito. Ang sakit. Sobrang sakit. Pagkatapos ng lahat ng iyon ng sigawan ni Lily, nang pag-iwan niya sa akin, bumalik ako sa kwarto ni Michael. Yung kwarto na puno ng mga libro, puno ng gamit niya. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Siguro, isang sagot. O isang paraan para maintindihan lahat. Naalala ko yung USB drive, yung mga files. May nakita akong isang dokumento doon, parang scan ng isang sulat. May nakasulat sa ilalim, lahat ng dokumento nasa safety deposit box, susi sa kanang drawer, sa case ng cufflink box. Yung binigay ko sa kanya noong anniversary namin, napakabait kong asawa. Diba? Nag-iisip pa rin ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa drawer. Natatakot akong buksan. Natatakot ako sa kung ano pa ang makikita ko. Nasa loob nga, yung kahon na gawa sa kahoy, binuksan ko. At ayun nga, maliit na silver na susi, may nakasabit na numero at logo ng isang bangko dito sa downtown. Hindi ako nagpaalam, hindi ako nag-isip. Kinuha ko yung susi at yung kotse ko. Diretso ako sa bangko. Nagtanong ako. Hindi pa man ako nagsasalita, parang kilala na nila si Michael. Marami na raw siyang puntahan dito. Nagpirma ako, yung lalaki sa teller, medyo awkward. Parang alam niya rin siguro. Tapos dinala niya ako sa isang maliit na kwarto. May isang malaking safe doon, yung deposit box. Yung susi, sakto lang. Hindi naman masyadong mahigpit, hindi rin maluwag. Pagbukas ko nandun, isang makapal na folder,
3 flash drive pa, at isang sobre na may pangalan ko sa labas. Emma. Huminga ako ng malalim, nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ko yung sobre. Hindi ko binuksan yung folder muna. Yung sobre. Ito na siguro ang pinakamahalaga. Ito na siguro ang kailangan kong basahin. Dahan-dahan kong binuksan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang sobre. Pangalan ko ang nakasulat. Emma, hinugot ko ang sulat sa loob, Cha Michael's handwriting. Yung sulat niyang kilala ko, firm, slanted, familiar. Medyo mabilis nga ang sulat, pero siya talaga yon. Emma, kung nababasa mo to, ibig sabihin may nangyari. Baka wala na ako, baka nahanap mo yung drive or yung mga files, baka alam mo na ang lahat, napalunok ako. Yung puso ko parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang oras ko, pero alam kong utang ko sa iyo ang katotohanan. Lahat. May mga bahagi na naging malabo sa mata ko, umiiyak na ba ako? Hindi ko alam. Nagkamali ako, Emma. Nagkamali ako ng malaki. Sabi niya, tungkol kay Marina. Paano sila nagkakilala sa isang clinic para sa mga undocumented immigrants na natakot daw si Marina, nag-iisa, protektahan ang anak niya. At sa panahon na malamig at tahimik ang buhay niya, noon lumagpas siya sa linya. Hindi ito matagal na affair, sabi niya, isang gabi lang, isang gabi na nagpabago ng lahat. Akala niya, pwede siyang umalis, pwede niyang kalimutan. Pero hindi. Lalo na nung malaman niya ang tungkol kay Eli. Hindi ko sinabi sa iyo dahil takot akong mawala. Kamawala si Lily. Sinabi niyang pinoprotektahan niya daw ang pamilya nila. Pero ang totoo, pinoprotektahan niya lang ang sarili niya. Tapos, yung tungkol kay Eli, nung nagkasakit daw ang bata at nahaharap sa deportasyon, hindi niya matiis. Hindi niya kayang pabayaan ang isang bata. Tinulungan niya sa papeles, sa gamot, at oo sa pera, lihim. Palagi. Alam kong dapat sinabi ko sa iyo. Alam kong mahirap ito, pero kung kaya mong magpatawad pakiusap, alagaan mo sila. Hindi si Marina malakas siya, pero si Eli, bata pa siya. Hindi niya ito hiniling, at alagaan mo rin si Lily. Kung may ginawa man ako na maglalagay sa kanya sa panganib, protektahan mo siya, kahit ano pa ang kailangan. Yung mga dokumento, pangalan, accounts, lahat daw nasa folder. Nagtiwala ako sa iyo, kahit hindi ko ito deserve. Umalis ako sa bangko. Hindi ako umuwi agad. Umupo lang ako sa kotse ko sa labas. Nakatingin sa mga taong naglalakad. Ang buhay, tuloy-tuloy lang. Parang wala silang alam sa kung anong nangyayari sa akin. Binuksan ko ang folder na iniwan ni Michael. Kung ano-ano ang mga pangalan, mga numero, mga medical records. Isang dokumento ang nagsabi tungkol sa pag-apela niya para sa legal residency ni Marina. Isa pa, yung birth certificate ni Eli nakalista si Michael bilang tatay. Napaisip ako, ano nga ba si Michael para sa kanila? Tagapagligtas sikreto o multo? Kinabukasan, nagmaneho ako pabalik sa may Rainier Valley. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako nag-abiso. Tumayo ulit ako sa tapat ng building, sa tapat ng apartment nila. Kumatok ako sa pangalawang pagkakataon. Bumukas ang pinto. Siya nga si Marina. Napalaki ang mata niya nang makita ako. Saglit kaming hindi makagalaw. Ikaw si Emma, mahinang sabi niya. Tumango ako. Oo, tumingin siya sa likuran ko. Parang may hinahanap. Nanginginig ang boses niya. Okay lang ba si Lily? Nasa lola niya. May sandaling katahimikan. Tapos, gusto mo bang pumasok? Maliit ang apartment nila. Maayos, amoy lavender at amoy mabango mula sa kusina. Umupo ako sa dulo ng sofa, nagtimpla siya ng tsaa para sa akin. Hindi siya nagtanong kung gusto ko. Parang alam niya na ang mga kamay niya maganda pero halatang tensyonado. Hindi ko alam kung ano na ang nasabi niya sa'yo. Sabi niya, maingat. Pero hindi ko sinadyang sirain ang kahit ano. Naniniwala ako sa'yo, sabi ko, at totoo. Yung pakiramdam ko, totoo, inabot ko yung sobre na may pangalan niya. Yung galing kay Michael, hindi niya ito binuksan agad. Hinaplos niya lang yung gilid. Mahal ko siya, bulong niya, basa ang mga mata. Hindi tulad ng pagmamahal mo. Hindi yung may bahay at singsing. Pero sinagip niya kami. Tumango lang ako, pwede naman akong makipagtalo. Pwede kong sabihin na mali siya, pero para saan pa? Inisip ni Eli na malayo ang trabaho ng tatay niya, sabi niya. Na masyado siyang busy para dumalaw, pero mahal siya.
Sa isip niya, mahal siya. Tumango ulit ako. At ngayon, ano na ang mangyayari? Tanong niya. Boses niya, parang bata. Wala akong sagot. Maliban na lang siguro na nakakita ako ng batang kamukha ng asawa ko. Isang babaeng maraming pasan at isang anak na kailangan ako. Malalaman natin yan dahan-dahan, maingat. Para sa mga bata, nagulat siya. Hindi mo kailangang gawin to. Pero may kailangang gumawa, sabi ko. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Michael, hindi ako gumuho. Parang nagsisimula na ako ulit. Hindi sa simula, pero sa katotohanan, bumalik si Lily. 3 araw pagkatapos ng lahat, hindi siya kumatok. Hindi siya nag-text. Narinig ko lang yung pagbukas ng pinto sa gitna ng hapon, tapos yung yabag ng sneakers niya sa tiles, at yung tunog ng malaking duffel bag niya pagbagsak sa sahig. Naghihiwa ako ng mansanas sa kusina. Saglit kaming pareho, walang nagsasalita. Tapos, yung boses niya, mahina at maingat, parang bumasag sa katahimikan. Nakilala niyo na po sila, hindi ako tumingin, oo. Lumapit siya, at complicated po. Sabi ko, hinayaan ko yung kutsilyo. Pero hindi sila masama. Hindi po si Marina yung kontrabida. May pinili lang po siyang mahirap na desisyon. Tulad ni Papa, tulad ko, umismid siya ng mapait. Desisyon, di ba dahan-dahan akong humarap sa kanya, Lily? Alam kong galit ka. Hindi po ako galit, nalilito po ako, nandidiri ako. Akala ko kilala ko siya, inay yung boses niya, parang naiiyak. Pero pinilit niya, siya po yung hero ko. At ngayon, hindi ko alam kung gusto niya po ba talaga akong maging anak niya o kung napagpilian lang ako. Humugot ako ng hininga, lumapit sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Bakit po hindi? Yung mata niya, lumuluha na. Naiisip niyo rin naman po yan. Umiling ako, hindi nalulungkot lang ako, pero hindi ka po kailanman napagpilian. Lumapit ako, hinawakan ang mga braso niya. Sa tingin ko, nahihirapan din siya. Nagdesisyon siya sa pinakamahirap na paraan. Nagtago siya, imbes na harapin. Niyakap niya ako. Yung yakap na parang matagal na niyang hindi nagagawa. Mula pa noong libing, hindi ko pa po siya mapapatawad. Sabi niya nakasubsob sa balikat ko, pero hindi ko na rin po siya kinaiinisan. Tapos, kinuha ko yung sulat ni Michael, yung original inabot ko sa kanya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, kinuha niya ito. Hindi ko na kailangan basahin yung mga excuses niya, bulong niya. Hindi excuse yan, sabi ko, katotohanan yan. Yung katotohanang hindi niya sinabi sa atin habang buhay pa siya. At baka ito na ang tanging paraan para makapagpatuloy tayo. Tinitigan niya yung sobre na hawak niya, na parang mahihiligan. Tapos dumaan siya sa akin at pumasok sa kwarto niya. Hindi sumara yung pinto ng malakas. At nung gabing yon, habang dumadaan ako sa kwarto niya, papuntang kwarto ko, nakabukas pa yung ilaw. Hindi ako kumatok. Hindi ko alam kung kakayanin ko. May mga pighati na hindi agad mahahawakan. May mga kapatawaran na hindi pwedeng madaliin lumipas ang mga linggo. Nagtagal ang mga buwan. Unti-unti yung dating mga pagbisita na nag-aalangan, naging mas natural na lang si Eli. Nagsimula ng dumalaw tuwing linggo. Minsan para sa hapunan. Minsan, nauupo lang siya sa lamesa sa kusina habang si Lily nagbabasa ng libro o gumagawa ng homework. Ako naman, nagluluto, naglalaba. Ang mga kwento niya tungkol sa eskwela, yung mga science facts na naaalala niya, yung isang sunflower na sinubukan niyang patubuin sa bintana niya. Kahit kupas na, proud pa rin siya. Next time, basil na lang, sabi niya. Tutulungan kita, sagot ni Lily. Napatingin siya kay Lily, nagulat, pero tumango na lang. Hindi sila masyadong nag-uusap tungkol kay Michael. Hindi sa isa't isa, hindi direkta, pero nandun yung pagkawala niya sa kwarto. Parang anino na hindi na nakakatakot, paalala lang kung saan dati tumatama ang liwanag. Dumadalas na rin ang pagbisita ni Marina. Sa una, malapit lang siya sa pinto. Medyo alanganin pa. Pero nung minsan, nagdala siya ng tinola at litrato ni Eli nung baby pa, umupo kami sa lamesa, uminom ng tsaa. Nagtanong si Lily ng may pag-iingat pero may curiosity. Habang baby siya, madalas siyang nakadapa sa dibdib ko, sabi ni Marina, nakangiti sa litrato. Parang maliit na bin, ang init. Akala ko matutunaw puso ko. Nakikinig lang ako,
Kasi totoo naman, hindi ko nakita si Michael na karga si Eli. Hindi ko nakita yung pagiging tatay niya sa bata. Pero ngayon, kaya ko nang isipin. Hindi para ipawalang saysay ang mga kasinungalingan, pero para tanggapin na lang yung buong pagkatao ni Michael, yung lalaking minahal ko, yung may diferensya, yung hati, yung nagpilit gawin ang tama sa maling paraan. Dumating ang tagsibol, tinanong ni Lily kung pwede ba silang gumawa ng joint science project ni Eli para sa community fair. Gumawa sila ng modelo ng solar system, pininturahan nila bawat planeta. Nilagyan ng maliliit na LED lights para gayahin ang orbit. Nang ipakita nila yon sa auditorium, nakatayo ako sa likod kasama si Marina. Nagkadikit ang mga kamay namin. Hindi namin agad binawi. Pagkatapos, si Eli tumakbo palapit sa amin, may hawak na red ribbon. Second place ulit. Sorry, nagkamali ako sa parteng Jupiter, sabi niya. Walang nakapansin, sabi ni Lily. Okay ka lang, napangiti si Eli. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya yung liwanag na hindi lang galing kay Michael. Liwanag na kanya talaga. Nung gabing yon, pumasok si Lily sa kwarto ko, umupo sa gilid ng kama. Hindi ko po yata mapapatawad si Papa, sabi niya. Sa tingin ko, hindi mo kailangang pilitin, sabi ko. Pero natutuwa akong nandito si Eli. Napakapit ako sa dibdib ko. Ako rin. Natutunan ko na hindi natin palaging mapipili kung paano magsisimula ang kwento natin. Pero pwede nating hubugin kung paano ito magpapatuloy. Pwedeng piliin ang biyaya, pwedeng piliin ang pagbubukas, pwedeng piliin ang pamilya. Kahit yung pamilyang nabuo mula sa pagkabasag, hindi natin palaging mapipili kung paano magsisimula ang kwento natin. Pero pwede nating hubugin kung paano ito magpapatuloy. Pwedeng piliin ang biyaya, pwedeng piliin ang pagbubukas, pwedeng piliin ang pamilya, kahit yung pamilyang nabuo mula sa pagkabasag. Hindi ito pagbabalik sa dati, ito ay pagbuo ng isang bagay na bago, isang tahanan na nagbukas para sa higit sa isang katotohanan, higit sa isang uri ng pagmamahal.